Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng kapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Nagtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon na likha ang langit, ang araw at buwan talang maririkit, ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yaman ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Talagang jackpot po tayo. Bakit? Sunod-sunod po ang mga major na kapistahan ng simbahan. Nandyan po yung resurrection, nandyan yung ascension, nandyan po yung Pentecost, at ngayon naman po ang kapistahan ng Most Holy Trinity, ang kabanal-banalang Santatlo o Banal na Trinidad. Again, pasensya na po, pero marami pong hindi nakakaunawa dito.
Ano po ba ang ibig sabihin ng Holy Trinity o Santissima Trinidad? Sinabi na po, sa word na lamang, nandun na po ang salitang tatlo, Trinity. Ibig sabihin, tatlo. Okay. Ano po ang ibig sabihin yan? Ganito po ang itinuturo ng ating inang simbahan. Pag tinanong po tayo, excuse me, hindi yung, saan nandun yun? Hindi ko po alam. Dayo lang po. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, halimbawa, tanungin, ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos? Teka, ilan ang Diyos? Sirit. Hindi po ganyan ang sagot. Ang itinuturo po ng simbahan, ilan ang Diyos? Iisa ang Diyos. Only one. Okay. So, tapos na tayo doon. But, dagdag ng simbahan, sa iisang Diyos na yan, tatlo ang pagkapersona sa iisang Diyos. Ano po yan? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sasabihin naman ng mga kalaban ng simbahan, ano patunay mo dyan? Wait ka lang. Ito, sinasabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo. Binyagan ninyo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po. Tatlo ang pagkapersona. Subalit iisa ang Diyos. Ang Ama ba ay Diyos? Yes po. Ang Anak ba ay Diyos? Yes po. Ang Holy Spirit ba ay Diyos? Opo. Sabi nga nung isang madre sa mga bata, class, review tayo ha, class. Ilan ang Diyos? Sabay-sabay. Isa po. Very good. Ilan ang persona sa iisang Diyos? Tatlo po. Sabay-sabay. Sino sila? Ang Diyos Ama po, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Okay, uli, review. Ilan ang Diyos? Tatlo na po. Bakit naging tatlo? Kayo na po mo nagsabi, Diyos Ama, isa. Diyos Anak, dalawa. Diyos Espiritu Santo, tatlo. Di tatlo na po. Hindi nga yan. Iisa ang Diyos, subalit tatlong persona. Ang sabi ng mga, ang hirap naman yun, nakakasakit ng ulo. Bakit ganyan? Sabi nyo, isa ang Diyos, pero yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu Santo Diyos. Di tatlo. Hindi nga. Bakit nga? Ayan, sinasabi na. Ito ang tinatawag nating mystery o misteryo. Ano po yung misteryo, sister? Ang misteryo ay isang katotohanan ating tinatanggap at sinasampalatayanan kahit hindi natin lubusang nauunawaan. Sabi ng mga bata, ganun ba yun? Ganun ba yun? Ganito. Bilang mo ba ang lahat ng mga bituin sa langit? Hindi po. Bilang mo ang lahat ng buhangin sa Boracay at sa ibang dalampasigan? Hindi po. Ilan yan? Hindi ko po alam. Pues, marami kang hindi alam. Itong tungkol sa Diyos, sobrang taas yan, sobrang lalim yan. Hindi kaya ng utak yan. Alam mo ba lahat ng mga misteryo sa buong universe? Kahit malaman, sasakit ang ulo mo dyan. Hindi mo, kasi ang ating kaalaman ay limited. Pero ang kaalaman ng Diyos is unli. Kaya pag nag-aaral ka, after all, sabi mo, naku, tama na, sakit na ng ulo ko, pahinga muna ako, Facebook muna ako ng 3 oras. Ayun. You see? So, it is a mystery. Hindi natin, Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng pantayan yan, Diyos yan. So, the mystery that we are believing in is, there is only one God. But in one God, there are 3 persons who share the Godhead. The Father, Son,
and Holy Spirit. Kung paano yan, iwan na natin sa Diyos yan. Hindi natin kayang unawain yan. But we believe what He says, that there is a Father, there is a Son, and the Holy Spirit. At yan ang ginugunita natin sa bawat sign of the cross. Alam niyo yung ibang mga relihiyon, panay na lamang ang batikos sa simbahang Katolika. Huwag kayong mga Katolika, wala na ginawa kundi ganyan, ganyan. Aba, ano ba yan ika? Anting-anting, ano ba ika? Magic? Excuse me, hindi po magic yan. Ang ibig sabihin po ng sign of the cross namin ay ganito. Ang lahat ng iniisip ko, ang lahat ng winiwika ko, ang lahat ng ginagawa ko ay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Binibigyan ko ng papuri ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo sa bawat gawain ko sa aking buhay. At yan din po ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Di ba yung iba, alam mo Father, pagka nagdadaan ako sa mga, lalo na paggabi, tapos mayroong malaking puro ng balite, at saka nakakatakot talaga, ay nagsasign of the cross na lang ako, at nawawala ang takot ko. Pagka po ako naglalakad sa sementeryo, ay tapos natatakot po ako, nagsasign of the cross. Una, ba't ka naman naglalakad sa sementeryo sa gabi? Excuse me, humanap ka ng alternative route, okay? Alright. So, pagka ikaw ay nagigising sa gabi at parang kinakabahan ka, mag-sign of the cross ka. Oo. Excuse me, maliban sa kung doon ka nakatira sa sementeryo, okay lang yon. Merong mga nakatira sa sementeryo. Andyan na tayo. Pero, ang sign of the cross ay ating pagpapatunay ng pagkilala, pasasalamat, pagpapapuri, at pagsamba sa iisang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang Diyos Ama, lumikha. Ang Diyos Anak, nagligtas. Diyos Espiritu Santo, nagpapabanal. Purihin, pasalamatan, sambahin ang buong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.